nagaganap at naitatanong. Habang tumatagal, mas nagiging mapanira ang hatid. Mas lumalakas ang bawat habuklo ng kalikasan. Batid ko ang puno ng galit at animoy na inibagtik. Tunghayan ang aming dokumentaryo. Marami nang naaapektuhan dulot ng mga natural na pangyayari sa sanlibutan. Isa na nga rito ang landslide. Ano nga ba ang landslide at ano ang mga kadahilanan upang mangyari ang ganitong sakuna? Ano nga ba ang landslide? Ang mga pagguho ng lupa o landslide ay nagaganap sa lahat ng kapuluan sa Pilipinas. Ang landslide ay likas na paggalaw ng lupa sa ating mundo. Ang landslide ay ang pagbaba o pagguho ng lupa, bato, burak at iba pang mga bagay mula sa matataas na lugar ng dahil sa gravity o batak na natural na magneto ng ating daigdig. Sa isang pagguho ng lupa, maraming bato, lupa o debris ang bumababa sa nakahilig na bahagi ng lupa. Ang debris at putik na dumadaloy ay isang ilog ng bato, lupa at iba pang debris na basang-basa ng tubig. Nabubuo ito kapag mabilis na naiipon ang tubig sa lupa kapag malakas ang pag-ulan o mabilis ang pagtunaw ng yelo, na bumabago sa lupa at ginagawa itong isang dumadaloy na ilog ng putik o slurry. Maaaring dumaloy ito ng mabilis, nakagugulat at walang babala na kasing bilis pa ng avalanche. Maaari rin itong dumaloy ng ilang milya mula sa pinanggalingan at lumalaki ang sukat habang humuhugot ng mga puno, malalaking bato, kotse at iba pang mga bagay. Bakit nagkakaroon ng landslide? Maaaring dulot ng iba't ibang bagay kung bakit bumubuo ang lupa. Kasama na rin ang mga lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, sunog, at mga pagbabagong ginagawa ng tao sa lupa. Ang mga problema sa pagguho ng lupa ay maaaring idulot ng hindi gustong pangangasiwang sa lupa, lalo na sa may bundok, kanyon, at mga rehiyong baybayin. Sa mga lugar na nasusunog ng mga forest at brush fire, ang mahinang kakayahan sa pag-ulan ay maaaring magsimula ng mga pagguho sa lupa. Maaaring mapababa ang pag-zone sa paggamit ng lupa. Ang hindi profesional na pagsisiyasan at iwas ng pagdisenyo isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagguho ng lupa, putik, at debris. Nagiging dahilan rin at nakakapagpalala ng landslide ang pagmimina, paggawa ng kalsada, di akmang paggamit ng lupa at pagputol ng puno sa kagubatan. Pamamaraan bago magkaroon ng landslide. Una, alamin ang kondisyon ng kapaligiran bago magkaroon ng landslide. Tiyakin na maligtas kayong lugar. Pangalawa, alamin mula sa barangay ang banta ng landslide sa lugar sa pamamagitan ng barangay landslide management. Mabuti na bibigyan kayo ng impormasyon at tamang pamamaraan para makaligtas o makaalis sa lugar bago magkaroon ng landslide. Pangatlo, alamin na mabilis at ligtas sa daan patungo sa pinakamalapit na evacuation center. Mabuti na dumaan sa tamang lugar at ligtas na dadaanan at siguradong malayo sa malulupang lugar. Ang huli naman, lumikas sa lalong madaling panahon kung walang tigil ng ulan at pangalit na landslide sa lugar. Tiyakin na pag pupunta ka sa evacuation center, hindi na malakas ang ulan at safe na kanyang lumikas. Ano nga ba ang mga paghahanda sa oras ng landslide? Una, kung kayo ay nasa loob ng bahay o gusali at hindi makaalis, huwag lumabas, manatili lamang sa loob. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa o hamak. Panatilihing iwasan ang pagpapanik at iniserbang ang enerhiya upang pagdating ng mga eksperto sa pagsaklolo ay makuha kayo agad. Pangalawa, kung ikaw naman ay nasa labas, iwasan ang maaaring daanan ng landslide. Magtungo sa mataas at ligtas na lugar. Tiyakin na safe ang lugar na pupuntahan at iwasan ang mga malulupang daan. Baluktot ang katawan at protektahan ang ulo kung hindi naman maiiwasan ang landslide. Kung kayo ay nasa panganib na at bumubuhol na ang mga lupa, siguraduhin
maprotektahan ng ulo at ang inyong mga katawan. Kung kayo naman ay nagmamaneho o nasa loob ng sasakyan, huwag tumawid sa tulay o bahagi ng kalsada na may tubig. Kayo ay nasa sasakyan, marapat lamang na tumigil kayo at iwasan ang mga tumubuhong malalaking bato o mga lupa. Iwasan ang nahuhulog ng malalaking bato at lupa. Iwasan ito upang maiwasan na rin ang mga malakihang aksidente. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin pagkatapos ng landslide? Una, iwasan yung lugar na may guho dahil sa banta ng muling pagsuko. Pangalawa, maging mapagmatsyag sa posibleng biglang pagbaha o flash flood kung ang landslide ay nakapagpara ng daluyan ng tubig. Pangatlo, alamin kung may nawawalang tao at ipagbigay alam ito sa kinauukulan upang masimulan ang paghahanap sa kanila. Pang-apat, subaybayan ang pinakahuling advisory at babala. Pang-lima, i-report ang nasirang linya ng kuryente, tubig at telepono. At panghuli, alamin kung may sira ang pundasyon at iba pang bahagi ng bahay o gusali at ayusin kapag wala ng banta ng landslide. Ano yun? Pag-ulitin ko. Ang mga public agency. Ang mga public agencies ay may mahalagang tungkulin kung sakaling magkaroon ng malakihang pagguho. Isa-isahin natin ito. Una, ang the Ministry of Geology and Mineral Resources. Sila ang nag-aaral at gumagawa ng mga mapa kung saan maaaring magkaroon ng pagguho sa mga papaunlad ng lugar. Pangalawa, the Ministry of Forestry. Sila naman ang nangangasiwa sa mga kagubatan upang mabawasan ang maaaring maapektuhan ng pagguho. Pangatlo, the Ministry of Water Conservation. Sila naman ang kumukontrol sa bugso ng tubig patungo sa mga rural area. Pang-apat, the Ministry of Metallurgical Industry. Sila naman ang nangangasiwa sa mga minahan. Panglima, Ministry of Energy. Sila ang nangangasiwa sa mga hydroelectric power station. Pang-anim, Ministry of Communication. Sila ang nangangasiwa upang maprotektahan ang mga highway, waterway mula sa malakihang pagguho ng lupa. Ay may mga makakapanayan po tayong mga residente na nakatira sa mga bulubunduki. Magandang hapon po, Sir Gabi. May mga katanungan lang po kami. Gaano nga ba kahanda ang mga tao sa landslide? Kasi ito pagka panahon ng abagat, alam mo na umuulan, kailangan alam mo na malambot ang lugar na yan, huwag mo nang kanatumiran, lilikas ka na. So kailangan po pag kunyari pag bagong parang malakas pala ulan or ano na may bagyo dun sa lugar, aalis na po para handa-handa ka na, lumikas ka sa magandang o kaya safe na lugar. Ano ang mga paraan upang makalagtas sa gantong sakuna? Hindi ganun po yung sa sistema. Kung halimbawa, alam mo nang malapit na ang bagyo o kaya mga bagay na nakakapinsala sa kabundukan ay kailangan lilikas ka na, papunta ka doon sa safe na lugar upang lahat ng pamilya mo ay liligtas. Dito po, saan po ba yung parang safe na lugar? Tulad na sa, alam mo yung bagay na medyo matibay. Hindi abutin ng tubig, hindi abutin ng bundok, ay ng bagyo, at saka yung lindol. Kailangan umiwas na bakit na marami nakakapinsala. So, eto po si Ma'am Selena po para po sa pangalawang
panayan po natin para po tungkol ito po sa landslide. So, ma'am, gaano nga po ba kayo kahanda sa landslide? Mag-ipon ng mga pagkain na naka-ready na sa isang bagka. Tapos, punta ka sa magandang lugar, isang safe. Ano po ang mga paraan upang makaligtas kayo sa ganitong po para po makaligtas po kayong, kanyari po, if magkaroon po ng landslide, gano'n po. Aalis ang may bahay na yun na apektuhan ng landslide. Tapos, kayo sa tulad ng mga nililipatan kayo na school or Yung parang mag-evacuate na po kayo. Ayun po. So, ayun lang po yung mga katanungan namin. Ngayon po ay may makakapanayam tayo na nakatira sa mga bulubog. Ang unang tanong po ay, gaano nga ba kahanda ang tao sa landslide? Mag-iimbak ka na ng pagkain para sa mga anak mo, kaya mga maliliit ang anak, mga damit na sa lalagyan, bag. Pagkatapos, kung di ba, pag may radyo ka, maririnig mo naman sa radyo kung saan lugar mo mayroong landslide. So, importante po talaga na handa at magpili sa bayan. Ang pangalawang tanong naman po ay, ano ang mga paraan upang makaligtas sa ganitong sakuna? Hindi ka sa yung lugar na alam mo may landslide na nangyayari. Likas ka, punta ka sa ibang lugar na doon. Ligtas mo ng landslide. Ang mahalaga po talaga yung mga evacuation centers. Yes, Thank you po.